Hello! Welcome to the Medyo Serious Talk Show with me, Red Oliero. Kasama ko po, former Department of Finance Undersecretary, Professor Shelo Magno. Yes, konting upload pa. Inisip ko parang hindi natin wini-welcome masyado yung mga guests natin. Ayan, mas Hi, may Red. festive welcoming. Ngayon ang pag-uusapan namin, bakit nakaka-nosebleed pag-usapan ang budget ng Pilipinas? Totoo. Kasi kanina nag-uusap na kami bago mag-record at ako talagang, ito na yung pinaka-time na talagang nahirapan na ako mag-pretend na may alam ako. So, sinabi ko na sa kanya, Ma'am, wala po akong alam. kailangan po maturo natin sa mga tao as well as ako kung paano. Okay, so, paano ba to? Number one, I think, parang pag-usapan natin ang budget ng Pilipinas, kailangan pag-usapan, saan ba nanggagaling ito? Alam mo, gusto kong balikan yung tinanong mo kasi kanina na bakit intimidating yung budget ng Bakit nga Pilipinas. ba? Oo. Kasi feeling ko nasa psyche ng mga tao na kapag numbers na yung pinag-uusapan, Oo. mahirap Gulo na tayo lahat topic sa siya agad. Oo. Pero actually, yung budget ng Pilipinas, dapat madali siyang maintindihan kasi parehas lang siya ng budgeting sa level ng bahay natin. Wow. Di ba? Kapag taon-taon, or kahit linggo-linggo, nagbabudget tayo, titingnan natin, magkano ba yung kinikita ni nanay? Magkano yung kinikita ni tatay? So, lilista natin yan. Lilista natin kung ano ba yung mga priority na bayarin natin. Ilaw, kuryente, tubig, tuition fee, yung ganyan. Tapos gagawa ka rin ng isang listahan pa na okay, kung magka-extra income tayo, ano yung mga gusto nating bilhin? Tama. Yung mga libot na gagawin natin, kung just in case magkaroon ng additional bonus in natin. Ganun lang din po kasimple ang budgeting ng gobyerno. In fact, sa level ng household, di ba may consultation din tayo? Tama, O, tatanungin natin si nanay, si tatay, ano yung priority? O mga anak, ano yung mga gastusan nyo, diba? Ano yung saan tayo magbabakasyon, kung magbabakasyon. Ganun din dapat yung konsepto ng budget. So may iba't ibang ahensya, tinitingnan natin ano yung priorities natin, ano ba yung gusto ng mga tao na pagkagastusan natin. Ganon din yung proseso. So overwhelming kasi ang dami ng figures sa tinitingnan mo. We're talking of billions, trillions of pesos. Oo, dami. Pero the whole concept of budgeting is very similar. Okay, okay. So, tipong kunwari may mga proyekto na kailangan, pondohan. Oo. May mga bagay na, kung meron tayong pera, kunwari, travel. Pero syempre, hindi travel na. Travel na presidente. Syempre, presidente. Baka F1 weekend. Ayoko na. Baka Yung travel matagal. na presidente nasa priority yan, under confidential fund. Talaga ba? Oh my God, grabe. Ang lahat ng ito ba, kasi sinasabi nila, very simple, no? Lahat ng ito nanggagaling sa buwis? Or most of it galing sa buwis? Meron bang ibang pinagkukunan? Actually, majority ng revenue ng government, around 90%, nanggagaling yan sa taxes na binabayaran natin. Yung remaining 10%, probably revenue from government corporations, or yung earnings sa mga pera ng gobyerno, dun pumapasok. But majority talaga, tax natin yan. Kaya napakalaki ng challenge natin na, kung alam mo, kung lumalaki yung utang ng gobyerno, kung hindi nila ginagastos ng maayos yung pera natin, ano ibig sabihin yan? Magkakaroon ng bagong tax para mabayaran natin yan. Kaya minsan hindi kasi masyadong feeling natin, hindi masyadong pasok sa atin yung budget. But it's actually closer than we think. Kasi imaginein mo, kapag ka nawalan ng pagbayad yung gobyerno, sino ba yung unang-unang itatax niyan? Tayo, di ba? Kung tinax tayo, may choice ba tayong wag bayaran yan? Siyempre. Wala. Di ba kakatax lang ngayon ng Netflix? Oo nga, online services, di ba? Kahit ayaw mo yan, wala kang choice, kailangan mong bayaran. So, kapag nagtatax ang gobyerno, yung unang-unang tinatax, yung mga, sino ba yung mga hindi pwedeng mag-refuse na itax? Yung diba? tipong hindi naman to magre-revolution para sa extra 45 pesos a month, no? Parang gano'n. Diba? At saka yung mga produkto na lagi mong kinukonsumo, na kahit tumaas yung presyo, wala kang choice kundi kukonsumo katulad ng langis, gasolina, diba? So yan yung mga tinatax. O kaya yung mga produkto na seed products, kape, na masyadong matamis. Yan. Curious ako though, kung i-compare sa ibang mundo, kunwari sa mga mas mauunlad na bansa or something, ang revenue din ba ng gobyerno nila is 90% tax? Halo-halo, no? Kasi halimbawa, may mga countries na mayaman sa natural resources like oil, sa mga Middle East, minerals, ganyan. So yung kanilang budget, may malaking portion na nanggagaling from their government corporations. Especially kung yung mga ganitong economic activities ay run by the government.
So, mas malaki yung proportion. I think if I remember correctly, sa ASEAN countries, tayo yung may pinakamataas na portion from tax. Okay. So, malaki Oo. yung ano natin. Yes, To yes. compare, malaki ba yung disparity? Like, may mga... Sa atin kasi ngayon, yun nga mga around 90% coming from tax. Oo. So, for example, Indonesia will have additional resources, revenue from minerals. Oo. Meron din silang oil. Malaysia will have oil. Oo nga. Ganyan. So, yun ang problema. Kailangan kung ikaw yung government, dapat may tinitingnan ka ring diversity ng source Yes. of revenue mo. Pero yun kasi din yung pinaka-stable na source. Oo. Ngayon, kung yumayaman yung mga tao mo, tumataas din yung revenue mo. Exactly. Kaya pasok doon na kung ikaw yung gobyerno, gusto mo rin naman umunlad. Hindi mo pwede i-tax lang na i-tax, di ba? Yun nga yung... Gusto mo kailangan umuunlad yung mga tao. Ito ang experience ko lang dito kasi naglalaro ako ng city management games like Civilization. Oo. Ganyan. I'm sure naglalaro ka rin siguro. Uma-absent ako nung college na nakalaro pa ng Para Civilization. Pero doon mo makikita na, okay, pag sinatisfy mo yung mga citizens mo, they'll be more willing to be, anyway, I guess mas hindi nila iindahin yung mas malaking tax. Oo. No? Parang gano'n. Kasi dapat nga, kung halimbawa gumagastos yung gobyerno, ng mga tax na binabayaran natin, dapat tumutugon siya doon sa mga pangangailangan natin. Yes. So kasama dyan yung mga basic na pangangailangan natin, katulad ng pagsisigurado na kalidad yung quality na education, na kapag nagkasakit tayo, may maayos na ospital tayo mapupuntahan. Ganon din yung mga infrastructure sa kapaligiran natin. No? At yung buong proseso ng budgeting na yun, napakadaming anggulo nun. Hindi lamang yung pagpo-provide ng basic services. Tama. Pero yung aspect ng equity and redistribution. Yes. Kasi nga, nire-reflect yan ng tax system natin. So kung mas mayaman ka, mas malaki yung tax na babayaran mo, at kung ikaw naman ay mababang income or walang trabaho, dapat may role din ng gobyerno na siguraduhin na may suporta para sa'yo. Para madali ka makahanap ng trabaho. So lahat na yan, nire-reflect dapat ng budget natin. Kung bibigyan mo ng grade or assessment yung pag-allocate ng budget ng gobyerno sa Pilipinas, anong assessment? Actually, based dun sa 2024 experience, Okay. bigyan ko siya ng failing grade. Talaga? Wild Okay. Hindi kasi alam mo, ang interesting ngayon, marami na actually nai-involve dun sa budget. Kasi we can watch it, nanonood ka na sa YouTube, di ba? Nadidinig mo yung mga deliberation. Pero you know kung ano yung pinaka-frustrating dito sa 2024 budget. Dun sa buong proseso kasi, parte yung pagiging transparent nga, kaya napapanood ng mga tao. Pero dun sa final stage ng budgeting, pina-finalize lang yan ng konting representative ng mga congressman at saka mga konting representative ng mga senador. Tama. Tapos, dapat, ang gagawin na lang nila, i-reconcile nila yung konting pinagkaiba ng Senado at saka Kongreso. Di ba? Yun po yung tinatawag nating Bicameral Conference Committee. Okay. Kaya lang, ang nangyari dito sa 2024, pagkatapos ng mag-BICAM, dinoktor-doktor nila. Okay. Completely. Binago-bago. So, alam mo nangyari, after nag-BICAM, yung budget ng Senado lumaki by 2 billion pesos. What? Yung budget ng House of Representatives lumaki by 12 so billion pesos. 12 billion? Oo. So may 14 billion na... Hindi lang 14, na nadagdag, diba? Tapos, itong unprogrammed appropriation, hindi ko pa na-explain ko ano itong unprogrammed appropriation na to, lumaki by 450 billion pesos. What? At itong DPWH, lumaki by 175 billion pesos. Alam mo kung bakit frustrating? Kasi ang idea sana ng buong budgeting process, halimbawa, ikaw, anak kita, diba? Ba't naman kita bibigyan ng pera ng halimbawa, underperforming ka, di ka nag-aaral mabuti. Ba't kita bibigyan ng pera na? Siyempre, bata yun sa performance mo as a student, diba? At saka, bakit kita bigyan ng sobra-sobrang pera kung halimbawa, mag-e-enroll ka lang ng mga extracurricular mo. Exactly. Diba? Parang kahit anong kumpanya, kunwari, kung may produkto kang hindi mo ibenta, hindi mo na siya bibigyan ng marketing budget masyado. Dapat performance-based, diba? So, nung pinrepare itong mga budget na ito, halimbawa, nag-submit si DPWH, si DOH, si DepEd, batay yan dun sa performance nila the previous years. Kung gaano sila kagaling mag-implement ng mga projects nila. So, itong si DPWH, based dun sa mga discussion sa Senado, ang kanyang kakayahan lang to implement their flood control projects ay around 40 to 50%. So, ibig sabihin, kapag inallocatean mo siya ng budget para gawin tong mga flood control na to, kalahati lang yung na-implement niya in 1 year. Okay, so pinag-aralan na yan, kaya itong budget na binigay sa'yo this year ay batay sa performance mo. Ngayon, mapapatanong ka,
bakit after the BICAM, nilakihan pa ng 175 billion pesos given the quality ng performance ng DPWH. Oo nga. So, Diba? paano nangyayari bakit? yung mga ganyan? Nangyari lang yung lahat yan sa bicameral committee na kung saan hindi naka-livestream. Oo nga. So, hindi mo na monitor, hindi mo alam kung sino yung mga naglagay-lagay ng insertion na yan. At dahil pag tinignan mo yung budget, ganyan yan kakapal, pagbalik niyan sa Senado at saka sa House of Representatives, siguro wala nang nagbasa. In-approve na. Okay. So, yun na yung budget natin. Parang ano lang eh. Para school Parang, project lang. We're talking of trillions Oo of nga eh. pesos, diba? Oo. So, alam mo kung anong nangyari. So, balikan ko lang, quickly explain. Ano yung unprogrammed appropriation? Generally, sa budget natin sa Pilipinas, may 3 parts. Ito yung programmed, ibig sabihin, balikan natin katulad ng household budgeting. Na-estimate na natin magkano yung sweldo ni nanay, ni tatay, ni ate, ni kuya. Yeah. Let's say si Bunso na lang yung nag-aaral. So ngayon, na-estimate na natin magkano yung sweldo nila sa buong taon. Maglilista tayo ngayon ng priority na gastusin. So kung ano yung kayang suportahan itong sweldo na makukolekta natin, yan yung tinatawag na programmed appropriation. Kasi nalaan mo na itong kikitain. May isang portion ng budget, tinatawag naman automatic appropriation. Ibig sabihin yan yung mga utang ng Pilipinas na no choice, kailangan mong bayaran. So sa household level, yan yung credit card, yung pawn shop, na talagang monthly, kailangan mong bayaran. No choice, diba? Ngayon, may pangatlong aspect yung budget natin. Ito yung tinatawag na unprogrammed appropriation. Ito yung wish list. Diba? So parang, ay, biglang sinipag sa tatay, nagka 14-month pay. Nagka-bonus. Ganun. Diba? Saan ang nahalalagay mo dyan? Flat screen TV, smart TV, PlayStation diba? mo, nandyan. PlayStation, libo tayo, bakasyon, diba? Doon mo yung lalagay. So, okay lang naman, understandable na even at the national government, may ganyan. So, ibig sabihin yung mga yung items na yan na pupondohan ng halimbawa, biglang in the middle of the year, nagpasa ng bagong batas on tax yung government. So, ibig sabihin, hindi yan na-account nung nilista mo yung mga potential revenue. Diba? Okay. O kaya, biglang nagkaroon ng promotion si kuya, itaas sweldo niya. Hindi mo yan nasama doon sa unang plano. Tama. So, pwede mong pagkagastosan yan. So, ganun din sa national budget. So, dapat nilalagay mo doon yung mga programa or project na maaaring ma-implement or maaaring hindi ma-implement dahil hindi ka sigurado sa source of revenue, diba? Unfortunately, for the 2024 budget, alam mo kung anong nilagay nila dyan sa unprogrammed? Yung compensation. Nakabahan na ako malaman. Yung compensation. May drum roll eh. Okay, yung compensation. Compensation ng healthcare workers natin na utang pa ng gobyerno nung pandemic. Oo nga pala. 25 billion pesos. Nilagay nila sa unprogrammed. Paano Bakit naman yan? di ba dapat priority Oo yan? nga eh. Okay. So, optional siya bigla. Oo, biglang, sige, pondohan natin yan pagka may extra revenue tayo. AFP modernization. At the time na may West Philippine Sea issue tayo, nilagay mo doon 10 billion. Diyan na lang yan. Ito pa yung pinaka-nakakatawa kasi nung nagsosona si President Marcos, tinitingnan ko, ano ba yung mga sinabi niya the previous years? Kasi gusto ko malaman kung nagawa ba o hindi. So I was looking at their 2023 SONA speech, may nakita akong minention niya na infrastructure, yung Panay Negros Road or something. Biglang pagtingin ko doon sa program, nandun. So hindi siya priority, I guess. Nasa priority speech ng presidente, pero nung nag-budget ka, hindi na siya Hindi na siya priority. Diba? Okay. And that's additional. Ang total unprogrammed appropriation for 2024 is around 750 billion pesos. So ibig sabihin, walang source of money. Diba? Is this chalking up to tipong did they decide bigla na okay, optional na lang to? Or sa ba to? Is there some kind of way pa to do it? What are you thinking? Yeah, oo nga. Hindi ko mag-gets pati yung subsidy for free tertiary education. Talaga? Wow, okay. Diba? Ayun ang yung mga usual, yun ang mga glamorous points pag tumatakbo ka, 'di ba? Pag sinabi mong magpapaaral ka ng kolehiyo, malaking bagay 'yun, 'di ba? So ito, hindi pa dyan nagtatapos ang kwento. Okay. Pinalaki nila ng pinalaki. The 12 billion, yan yung mga dinagdag yan sa MOOE ng mga congressman, senador. Tapos itong sa DPWH, ano yung 175 billion na dinagdag? Karamihan dyan, ito yung mga multipurpose building. Okay. Yung makikita mo ba yung pangalan ng mga buhay na politiko, yung buhay pa pinangalan na sa kanila. Pinangalan na sarili nila. Mga EPAL projects, mga road projects, nandiyan din. Tsaka yun nga, flood control na naman. Kahit na tuwing konting ulan lang binabaha na tayo. Flood control pa rin.
Na parang, okay, so obviously itong mga dinagdag na project na to, ito yung new form of pork barrel natin eh. Mamaya explain ko bakit tinawag ko siyang new form of pork barrel. Pero yun nga, so tinanggal itong mga importanteng projects na to, nilagay sa unprogrammed, pagkatapos nag-insert ng mga ganitong maliliit na project. Tapos naglagay sila ngayon ng bagong provision sa budget na, DOF, binibigyan kita ng power na kuhanin itong mga balances ng ating mga GOCCs. So, papunta na tayo sa mas exciting na conversation. Ngayon, biglang labas si Recto. We need to mobilize funds and we need to be efficient in the use of government money. Therefore, we're getting the 90 billion pesos of PhilHealth to finance this unprogrammed appropriation. Yun pala yun. Diba? So parang, wag na tayong maglokohan. Kasi sinasabi mo pa, kinukuha mo yung 90 billion pesos for efficiency reason. Kasi nandyan, hindi nagagastos ng PhilHealth. Yung totoong dahilan kaya mo kinukuha yung 90 billion pesos. Kasi kung ano-ano pinagsasaksak nyo dito sa budget. Exactly. Nilakihan nyo pa yung budget ng Congress. Ngayon, naubusan kayo, kukuha kayo sa iba. Tapos nilagay nyo nang nilagay dito sa D-priority. Tapos, priority pala. Di ba nakakatawa? Tapos ito kasing, alam mo, yung iba pa dong infrastructure project, mga loans yan from World Bank, EDB. Yung example ko na sinabi sa SONA ng Presidente. Ang problema, kahit loan yan, hindi yan mai-implement kung walang government counterpart. Kasi government yung nagbabayad sa right of way, yung mga compensation ng madi-displaced, government nagbabayad dyan. So kahit na utang na natin yan, kung walang government counterpart, hindi yan mai-implement. At alam mo yung masamang kwento dyan, dahil hindi yan na-implement, pero inutang na natin yan. Nagbabayad na tayo ng interest habang yung mga project na yan hindi na-i-implement. Oo nga. So, kung ikaw nga yung teacher, mamarkahan mo si Recto as Department of Finance Secretary na dating congressman, Congressman, yes. At kasama siya doon sa BICAM. Na nag-finalize ng unprogram. Parang conflict yun or something. Hindi ko alam, F yung ibibigay mo? My God. Di ba basic? Pili ko sa household level ka nagpa-prioritize. Imagine mo yun, parang kailangan mo palang pagawa yung bahay nyo dahil butas siya, no? Pag bumagyo. Mismo. Pero hindi mo siya pinrioritize. Ang pinrioritize mo ay bagong sapatos. Yes. Diba? Or may kang bagong ganun siya pag in-analogy mo talaga siya on household form, sobrang absurd siya pakinggan. Tipong, ang nangyari is, ito baka correct me if I'm wrong, pero parang ang nangyari is, kailangan natin magbayad ng kuryente, pero bumili ako ng bagong TV. Yes. Parang ganong klase. Oo. Tapos, parang okay, ito yung priority natin. Yeah. Tapos parang sinabi mo sa pinakabunso nyo, anak, ikaw yung mag-prioritize ng budget. Tapos syempre inilagay niya, bagong PlayStation. Tama. Sa nako, hindi natin. Tapos binili na niya ng binili. Tapos parang, Tapos napaghalataan na ng pamilya na, teka lang, naglalaro ka lang hindi ka na bila na lang sinabi nila, kuha tayo ng ibang budget para mabayaran natin yung pagkain natin, grocery natin, and everything. Kailangan pala nating pa-repair yung bahay kasi pag bagyo, basa yung TV mo, bagong TV tsaka PlayStation. Sobrang absurd. Sobrang ang pero wild. Ayaw nating mangutang, so kukuha ka ngayon ng mga savings mo for health, ganyan. Diba? Or papagtrabahuin mo yung bunso mo. Diba? Exactly. That's exactly what's happening. Parang simple na kwento lang siya. Tapos, syempre, may sugar coating yung mga taong responsable. Hindi natin alam. Tapos, syempre, sabihin sa atin, hindi, ayaw kasi namin itaas yung tax. Kaya kuhanin muna natin tong pera ng PhilHealth. Which I think has a significant epekto nito sa atin. Kasi tayo lahat binabawasan ng PhilHealth, di ba? Tapos, ang idea dyan sa PhilHealth, gusto nating magkaroon ng maayos na universal healthcare insurance. Kasi parang pag nagkasakit naman tayo, hindi yung may sakit ka na naghanap ka pa ng pambayad sa ospital. Kaya ka nga nagbayad ng insurance, diba? Para kaya niyang bayaran yung gastusin mo. Well, unfortunately, sa kasalukuyang system natin, 45%, mga around 15 to 20% lang ang na-cover ng PhilHealth sa totoong gastusin natin. So, ibig sabihin, ang dami pang room for improvement. And yet, kinukuha na yung pera ng PhilHealth. Just because ayoko sabihin palpak sila sa budget. Kasi alam nila yun Piniling grade mo na. Alam nila yun yung ginawa nila Sabihin mo pumalpak sila kung hindi nila alam. Gets. Okay. So, hindi mo sinasabi na parang, finumble natin to. It's more of like, conscious decision siyang gawin. So, tayo dito. Tama. Medyo parang, hindi ka katangahan. medyo, hindi siya ignorance. Yes. More of a conscious effort to cheat the people. Yes, to cheat, yes. Diba?
Very frustrating. Sorry po, pinapalungkot ko. Okay lang yan. Yung tawag doon, yung mga budget hearing na to, or yung mga when nag-uusap si BICAM, tawag nila, Yes. pag ano sila, wala siyang afterwards na quality assurance, vetting process. Like I would say, kunwari, if I'm a company, tapos gumagawa ako ng pagkain, or gumagawa ako, sabihin natin, nagbebenta ako ng potato chips, may taong tumitikim yan eh. Para to say na, itong batch na to okay to, itong batch na to makunat to, or may automated robot na nagsasabi na, okay, packaging ito pangit, or meron ba tayong parang performance audit, gano'n, no? Well, the closest would be the Commission on Audit. Tinitingnan nila kung yung... COA. Kasi pag na-approve na yung programs and project nung sa budgeting, parang nag-agree tayong lahat na, ito nga yung kailangan natin. Tama. Ito yung priority natin. Ngayon, pag nagastos mo na yan, titingnan naman nila kung tama ba yung paggastos mo, na-implement ba yung project. Gets. So, after na to. Yes, okay. yes. So, yun ang trabaho ng COA, to check kung sinunod ba natin, nagka-bidding process ba tayo, kinuha ba talaga natin yung pinaka-qualified na firm para i-implement yung project na to. So, yun yung ginagawa ng COA. But I think, ang isang may importanteng role din dyan, yung mga civil society organizations. So, yun yung mga NGOs na tinututukan how the government is spending the money. Actually, sa buong, ito yung isang extracurricular ko, yung tinatawag na Open Government Partnership. Yeah. So, ang ini-encourage dyan ay yung participation ng public in terms of scrutinizing the budget, how government is spending the money, are they really spending the money based on yung mga needs natin. Kaya may mga iba't ibang organisasyon na talagang dedicated, tumututok lang doon. Meron nga ako nakitang example, ang ganda nito eh. Ano pa to nag-start sila nung 90 sa ABRA, yung Concerned Citizens of ABRA for Good Governance, CCAGG. Okay. So, ganyan. Parang task force, parang ganun. Pero yung mga members nila, yung mga household level, teachers. Okay. Kasi, so, ganyan, pinapangakuan sila ng mga infrastructure project, ganyan. Tapos, pinangakuan sila ng tulay para mas madali na yung travel sa ABRA. I think panahon pa to ni Ramos. Okay. Kaso nung nagawa yung tulay, kalahati lang. So sobrang galit ng mga tao doon. They organize themselves. Yeah. Sinusukat nila yung mga kalsada. Ano pag sinabi mong kailangan ganito yung kapal, ganun dapat yung kapal. So, tinry talaga nilang labanan yung corruption sa lugar nila to make sure na yung binabayad nating tax, yun yung nakukuha nila in terms of infrastructure and program. May mga ibang ganyang initiative din. Nagkwento sa akin si Dean Heidi Mendoza minsan sa Quezon, yung community level, nag-organize sila ng sarili nila as cooperative. So, sila na lang magbibid sa gobyerno. Okay. Kasi nga, di ba, ang daming nakukurakot kapag nagpapagawa ka ng classroom, mga ganyan. Di ba, kinuwento na yan ni Mayor Magalong, di ba, parang halos 40 to 60% nawawala sa pambubulsa. So, yung mga tao, they organize themselves as cooperatives. Sila na yung nagbibid kasi sabi nila, mga anak naman namin yung dumadaan sa kalsada araw-araw. Mga anak namin yung gumagamit ng classroom. So kami na yung magbibid. May sweldo pa kami kasi karpentero kami. Yeah. Ano yun? Construction workers. Construction workers, everything. O di ka kami na yung magko-construct. So, parang who watches the watchmen. Yes. Unfortunately, alam mo yun, pagka sa mga gantong developing countries, dagdag trabaho talaga yan sa ating mga mamamayan. Totoo Parang, diba? Parang nagtrabaho ka na nga para magbayad ng buwis para guminhawa yung buhay mo sana. Pero ngayon, dahil nalalaman mo na yung pera mo, hindi nagagastos ng tama, magkatrabaho ka pa extra para bantayan yung mga binayaran mo. Diba? Naging-trabaho yun, pero walang sweldo yun. Luging-lugi Doon sabi ko yun, parang luging-lugi tayo Diba? Grabe, diba? sobrang wild nun. Oo. And ang masaklap din dyan, it has happened so often na parang tinanggap na siya ng mga Pilipino as a fact of or way of life natin to, or parang hindi na tayo nagagalit. Parang ganun. Yun yung pakiramdam ko, parang okay, passive tayo and everything. To the point na pag tayong mga nagvo-voice out ng mga nagreklamo, tayo na yung nagtutunog negative. Sasabihin Wala tayo na. Hindi magreklamo. Magreklamo, puro reklamo. Umalis ka na sa Pilipinas, puro ka namang reklamo Parang ganun. Kaya
yung ganitong klaseng information na mga sinasabi mo, is it really, is it super accessible to like the common person? Like, can Alam mo, I just go to an office and say, patingin ng budget nyo, ganun? Di ba dapat public yes, document yes, yan? yes. So, Oo. no, feeling ko, syempre, noong mga 80s, 90s, mas mahirap. Kasi Yeah, of course. printed hard copy pa yung mga Tama, budget, tama, di ba? oo. But now, with technology, mas nagiging madali Oo. yung pagiging involved natin in terms of budgeting and governance. Kasi for example, yung budget na yan, downloadable na yan from the DBM website in Oo. Excel form. So kung medyo OC ka sa data, download mo yung Oo nga. medyo ano nga lang, ma-overwhelm Tedious ka sa lang, Oo, iisa-isahin mo. Pero it's But there, it's out there, yeah, di ba? it's there, Oo. it's there. So yun nga, interesting na may mga ganitong formation ng mga students. They regularly check yung budget na ina-allocate sa state universities. Yeah. Nandun tayo sa stage na unfortunately, yung mga institutions natin are not matured enough, like mga more developed countries na pwede mong pagkatiwalaan, may system of accountability. Sa atin, kailangan nating mag-demand na siguraduhin mawawala yung korupsyon at yung pera na binabayad natin hindi na pupunta sa korupsyon. Pero syempre, kung gusto nating maabot yung punto na mas magiging kapaki-pakinabang sa atin yung gobyerno, I think it goes back doon sa pinaka-importanting exercise natin next year, huwag bumoto ng mga corrupt. Tama, Diba? tama, Pero tama. kung boto ka ng boto ng mga corrupt people, then dinadagdagan mo talaga yung trabaho mo to make sure na, oy, konti lang yung makukurakot Tama, nila. tama. Pero kung naglalagay ka ng mga corrupt dyan sa gobyerno, parang, They will find a way. Oo. diba? Para kang naglagay ng magnanakaw na in charge dun sa household na pera mo. Diba? Itong mga ano to, like, okay, siyempre ikaw outsider ka, hindi ka taga-gobyerno and everything. But you have great credibility and masasabi mo and easily proven na medyo misallocated nga yung budget ng gobyerno. After this, kunwari when people say na COA or say na okay, medyo pangit yung nangyaring allocation and everything, ano ang gusto ko sabihin, anong rate ng adjustment nila? Or parang, do they listen to feedback like this? Or Bilang buntong hilingan. Kasi it's one thing to detect. Yes. But really, ang talagang difference maker What do is we do, if diba? you act on it, di ba? What do we do and then do we really make a difference sa kakarant natin? Yes, diba? yes. I think two levels. One is, if you continue to talk about this, nai-inform yung public at nagiging issue siya. So like for example, PhilHealth, when I started discussing this, hindi pa masyadong ganun karami yung suporta. But now, we have senior citizens talking about this. Dumadami na yung nagpa-file ng kaso sa Supreme Court. Nung una kami lang yun. Tama. So, pumunta tayo sa Supreme Court para magkaroon ng desisyon, para mapigilan yung ginagawa ng Kongreso. Kasi kung sabihin ng Supreme Court, uy, unconstitutional, illegal yung ginagawa niya, hindi na mauulit. At least may napigilan tayo doon. That's one. Yun nga, suportahan din natin yung mga grupo na gumagawa ng analysis at the national level. Pero kasi, ito mas smaller scale. At the community level, local governments, malaki na rin kasi yung budget nila. Tapos maraming serbisyo na nililipat at the city level, municipal level. So kung medyo hirap tayo na i-monitor yung budget sa national, although nandyan na, may YouTube na, nandidinig na gawin natin yan sa local. Kasi alam niyo ba, halimbawa, yung budget, under PhilHealth, meron na tayo dapat annual check-up na free yung mga... Talaga ba? Ano ba yun? Hindi ko alam yun oo nga dapat may nagbayad libre ako ka sa huli ko libre na yan. Dapat under PhilHealth, yung mga lab, annual check-up. Talaga? Yes! Okay. Pero, ang dapat nagfa-facilitate niyan kung saan ma-access mga local governments aside from private hospital, private providers. Dalawa kasi, pwedeng local government providers or private providers. Ngayon, hindi pa masyadong involved yung mga private kasi feeling nila ang baba ng ina-allocate ng PhilHealth. Hindi ganun ka-profitable. Tama. So, hindi sila incentivized to so, comply. ang alternative dyan, local governments. Yeah. So, kung maayos yung mga local government hospital natin, health center natin, mas i-avail ng mga tao. Yeah. we should be able to have that. Kasi hindi natin alam. So, dapat kinukulit natin yung mga local governments. Halimbawa, another example, classrooms. Usually, tinitingnan natin DepEd dyan, diba? To build more classrooms. But hindi natin alam, part of the tax na binabayaran natin for real property, yung mga amilyar, naka-earmark yan for classrooms. So, dapat ginagastos lang yan ng local governments for classrooms. Ang tanong, ginagastos ba talaga nila for classrooms? That one, we can monitor. So,
at the local level, may binabayaran, parehas ng sistema, may binabayaran din tayong taxes. Maraming responsibilidad ang local government sa atin in terms of services, hindi lang national. So we can participate at the local level. Kasi ito mas malapit nga sa ano natin, ba may baha sa harap natin, butas-butas na kalsada, additional classrooms, healthcare, basura, lahat na yan local government, diba? So yun nga, so kung medyo taxing o matrabaho yung national, dun muna tayo sa local. Pwede natin gawin yan. Kapag ganyan ba, talagang, well, ito, medyo alam ko yung sagot dito, pero is it really up to the madla, the people? Actually, Or can we rely on some kind of system? System. Meron naman. Kasi for example, sa education. Yeah. May local school board tayo. Yeah. Tapos yung mga local school board, ang representative natin dyan, mga PTAs. Okay. So yung mga PTAs, dapat may representative sila dyan. Titingnan kung paano ginagastos ng local government yung mga budget for education. So tapos meron din tayong representative, parang mostly sa civil society yan eh. May representative tayo dun sa mga investment body, mga local planning, may mga organization na kasali dyan. So you don't have to be part of government to actually participate in governance. Doon pumapasok yung role ng mga non-government organization and people's organization. So yung mga senior citizens group, yan, doon sila sumasali. So meron naman. May mga legit pero mas mapapadali yung buhay nila kung hindi talaga tayo mag-elect ng mga taong corrupt. Oo nga naman. Tama. Malaking bagay yun, guys. Please. Please. Pili-piliin natin. Kung ayaw nyo mag-monitor ng budget, huwag kang maglagay ng magnanakaw para bantayan. Tama. Oo. Bank account mo. It's the same thing. Kung nag-aalaga ka ng tupa, diba? Hindi ka kukuha ng predator para bantayan siya. Kukuha ka ng sheepdog, diba? Parang gano'n. Diba? Kaso, alam mo ba, didiscuss ko pala ito sa social media eh. Nire-research ko kasi yung, halimbawa, sa top 12 na mga senatoriables ngayon. Yeah. Majority dyan, may history ng corruption ah. Yep. And yet, sila yung top 12 sa preference survey. 2 episodes ago, I think, tama ba? Parang 2 episode we had political analyst here na sinasabi, si Alan Herman. Si Alan. Tinabi niya, nilayout niya kung ano yung top 4 things na tinitignan ng mga tao at wala doon ang track record. Diba? malayo ang track record and credibility, which is masaklap. And hopefully, pag nalaman nila kung gaano ka, tawag doon, how they mismanage, very understatement, the budget, at naapektuhan sila directly. Anong repercussions nun? Ngayon, napag-usapan din natin kanina, meron tayong, you said 450 billion? Or trillions of money na parang nadagdag ba? Or parang 450 billion doon sa unprogrammed. Okay. 450 billion sa unprogrammed. Ngayon, does that mean kukuha sila ng pera more? Is that why bigla na lang? So, sabi nila, ayaw nila ng mga bagong taxes. Oo nga. Kaya kinukuha nila yung PhilHealth money to finance the 750 unprogrammed appropriation. Pero now, para may bagong law on taxing digital services, does that mean dahil, okay, kailangan pa natin ng pera para kunan itong mga to? Kasi alam mo, sa kasalukuyan, around 6% of GDP yung deficit natin. Yes. Ang goal dyan, pababain eh. Ibig sabihin, kulang na kulang yung revenue na nare-raise natin every year. Pero ito na naman, the whole part of the budgeting process kasi, yung pag-identify ng kita ng gobyerno, at saka yung paano gagastos yan, di ba? Ayan, nag-grant na tayo ng nag-grant sa paano yung gagastos yan. Doon sa revenue part, napaka-importante din yan. Kasi nga sabi natin, kung hindi masinop yung gobyerno sa paggastos, sa atin din kukuhanin yan eh, kung paano popondohan, diba? Kaya tayo nagkakaroon ng tax. Itong kumakalat sa social media, totoo po yun, no? Highest VAT tayo sa region, 12%. Yes. At kaya yan tinaas dati dahil kailangan nga ng pambayad dito sa mga gastusin. So, di ba sa household level, kapag ka nagmamanage ka ng pera at alam mong mahina yung kita mo or hindi sapat, nag-belt tightening ka, naghihigpit ka ng sinturon. Huwag muna tayong boss ng aircon, mga ganun. Huwag mo ng aircon. Or kung marami kang subscription, Netflix, Amazon, bawas mo na lahat. Isa lang. Kaya kung mag-gastos tayo sa pagkain, diet muna. Yes.
Pero hindi kasi yung ginagawa ng gobyerno ngayon eh. Yeah. Imbis na nagkakaroon ng maayos na paggastos ng pera, padagdag lang ng padagdag. So, yan yung kailangan nating bantayan. Dito naman sa pagpopondo, dun sa revenue side, paano ba ina-allocate at sino yung tinatax? Diba? So, katulad na nabanggit mo, tayong mga middle income individuals, yung walang choice, yung hindi organisado, tayo yung laging binabagsakan ng tax. Parang tayo yung, recently, I think, si JC po ng Bayan naman had a similar article about it na talagang tayo yung tatamaan nung bagong tax na ilalabas. Parang ganong klase. Yes. Kasi relative to the size of our income. Exactly. Mas malaki yung burden sa atin nun. Pero alam mo ba, kasi ako like kung minomonitor din niya yung sa tax side. Unfortunately, kung sino yung mas may makapangyarihan, mas nakaka-influence sila ng taxation. So, mag-benefit sa kanila yung ginagawa nila. So, halimbawa, for me, mas maganda sanang additional revenue sa government kung itataas nila yung tax sa mining. Tama. Di ba pinag-usapan natin kanina, yung portfolio ng revenue in other countries, mas malaking nakukuha nila from their mineral resources, oil resources. Tayo, we're one of the wealthiest country in the world in terms of mineral resources. Oh, yeah. Tingnan mo yung mga recent laws natin. Di ba ang corporate income tax natin dati 30%? Yes. Binaba to 25%. May bagong batas ngayon, pipirmahan na lang ni President Marcos. Ang corporate income tax 20% na lang for priority investment programs. Okay. Tapos itong mining, in-identify na siya as a priority sector. So napakadali lang, ilagay mo lang doon sa listahan ng priority program ng gobyerno yung mining. Ang corporate income tax niya 20% na lang. Meron pa uling pending bill sa Senado ngayon. Sa Senado na to pinag-uusapan, magkano ba natin itatax yung mining? I-adjust daw. Alam mo yung lumabas na version sa House of Representatives, actually, right now they're already paying 5% royalty. What? The version na lumabas sa House, nilower pa ha? Oh, wow. Okay. To 4%. Yung mga ganitong klaseng, pag nakakarinig ako ng mga bagay na okay, meron tayong bagong project, meron tayong bagong kailangan gawin, ito yung panagsona si Presidente, ito yung mga priority, ito yung mga ganyan-ganyan. Ako nung, as a person na, alam mo yun, slightly aware of it, parang sa utak ko lang, parang, uy, mukhang marami tayong gagastusin. Yeah. So, ngayon, ang way of thinking ko is, in an ideal world, mapopondohan yan lahat ng usual na pera natin. Sabihin natin may X amount tayo of alam ba natin kung magkano? Kung magkano. Yes. Ganun ba? Okay. Doon sa budget document natin, every year, makikita mo din doon, ito yung target revenue na kokolektahin. Oh, wow. Ito yung uutangin natin. Kaya nga sa kasalukuyan, for example, for 2023, ang deficit ratio natin, around 6%. Ibig sabihin, 6% yung inutang natin. Okay. Tapos the rest, yun yung galing sa revenue. Galing sa atin yun mismo. So, pag nakakita ko ng gano'n, iniisip ko, parating, tapos, alam mo yun, titingin ka lang sa surrounding mo. Malalaman mo na parang hindi siya na-allocate properly. Ito na ba yun? Ito na yung the one question na parating nag-pop up sa utak ko is parang, mayaman ba talaga ang Pilipinas? Hindi lang na-allocate properly. Or, dahil nga, years and years and years of being very poor in the execution of it all, naging mahirap na bansa na rin ba tayo? Well, mayaman tayo in many ways. Okay. Human capital, natural capital. Okay. Kaso nakukurakot at hindi nagagastos ng maayos. So hindi nagiging sustainable yung development natin. Yes. Halos mahigit sa kalahati ng revenue na kinikita natin, binibigay natin sa gobyerno, napupunta lang sa pangungurakot. So kung hindi yan nababalik sa atin bilang mamamayan, hindi talaga tayo makakakita ng pag-unlad sa kapaligiran natin. Ganyan talaga yung mangyayari sa quality ng education natin. Kaya ito talaga yung pinaka-challenge, lalo na sa mga magulang. Yun nga parang extra effort talaga sa atin. Kailangan natin bantayan ng gobyerno, kailangan natin i-improve at i-monitor. Pero isipin nyo, ito ba yung klase ng gobyerno na iiwan natin sa mga anak natin? Yeah. Diba? Ito ba yung klase ng edukasyon na gusto natin na makuha nila? Tama. Iiwanan ba natin sila sa lipunan na tuwing magkakasakit sila, hanapin pa talaga nila kung saan sila manghingi pa sila sa politiko. Magmamakaawa ka pa para may pangbayad ka. Diba? Parang feeling ko as a parent,
at the very least, responsibilidad ko namang iwanan yung mga anak ko ng medyo mas maayos-ayos na Medyo mas lipunan. mahal. Hindi, yung pag-optimistic mo, hindi pa rin ideal. Oo. Talaga. Alam mo, yung isa pang lagi ko challenge, yung we have millions of Filipinos outside the Philippines eh. Yeah. So, ibig sabihin, ang milyong-milyong Pilipino yung na-expose. Kung ano ba ibig sabihin ng maayos na Yes, gobyerno? yes. Diba? Exactly. Bakit pag nag-abroad tayo, wow, ang ganda dito sa Hong Kong, ang ganda ng kalsada. Sa Singapore, Singapore Malaki yung tayo. disparity. Sobra. As in, magugulat ka. And to think na pupunta ako sa mga bansa na hindi naman sobrang, like naman ako pupunta ng Dubai. Pupunta akong Malaysia, Oo, 'di ba? Or Thailand. Oo. Na parang medyo dapat ka-level natin itong mga to, 'di ba? Pero ang layo eh. Oo. Naiiwan na tayo, Yes, diba? yes. So parang ako yung challenge ko sa ating mga nakaka-travel o lalo na yung mga tumira abroad o yung mga OFWs natin, ikwento po natin sa mga relative, yung mga kamag-anak natin sa Pilipinas, kung ano ba ang ibig sabihin ng maayos na pamamalakad ng gobyerno. Tama. Ano ba yung mga serbisyo na dapat ini-expect natin? Kasi ganun din naman parehas lang yung tax rate natin. Totoo. Sa tax rate sa ibang bansa. Pero bakit yung serbisyo ng gobyerno nila ganyan? Bakit sa atin ganito? Ibang nireklamo nila, naalala ko may kaibigan ako taga New Zealand, sabi niya, dito yung bus malate daw ng 2 minutes, nagreklamo na yung mga tao sa atin. Sa atin, wala nga tayong privatized ang natin, ang bus ito nga natin. nakakatawa. A few weeks ago, ang guest ko naman sa doon sa vlog ko, si Chris Lau. Yeah, okay. Years ago, if you remember, nagreklamo siya about baha. Yes. Tapos siya yung nabully. Siya may nabully. Kasi bakit siya nagreklamo sa baha? But come to think of it, hindi ba responsibilidad ng gobyerno natin na ayusin at siguraduhin yung mga walang baha sa kalsada? Tsaka ang tagal-tagal na, Diyos ko naman, parang problema pa natin yan since forever, di ba? Kaso masyado tayong nasanay dun sa walang kwentang pamamahala. Yes. Nag-iiba ng standards natin and everything. Ito pa pala, sorry. May habol ako sa budget. Go lang, may 5 minutes pa. Pag gusto sa atin yung PhilHealth, aside from getting the 90 billion pesos, for 2024, binawasan pa nila yan ng 40 billion pesos. Okay. Tapos sabi ng government, okay lang naman, yung overall health expenditure ng government, hindi naman bumaba. Kasi yung 40 billion, nilipat natin sa MAIP. Alam mo yung MAIP? No. Ito yung medical assistance for indigent people. Okay. Na bago mo matap, kailangan mo muna pumunta sa congressman or senador, hingi ka ng endorsement letter. My God. Tapos dadalhin mo yung endorsement letter sa ospital para ma-cover yung ibang... So, ubo-ubo ka na. Ubo-ubo ka na. Ubo ka na ng dugo. Hanap ka muna ng pamasahe. Tama, Tapos magmamakaawa ka muna sa mga politiko muna ng appointment. Bago ka mabigyan ng assistance. Okay. Diba? That's exactly the kind an example of corruption eh. Kasi, di ba dapat pinapalakas natin yung mga institutions natin? Like PhilHealth, na kapag na-hospital ka, PhilHealth na yung magsisettle niyan. Yung pagpunta mo sa hospital, itindihin mo na lang kung paano ka gagaling. Yan yung punto ng pagpapalakas ng PhilHealth. Pero kung yung gobyerno natin, yung sumisira mo mismo sa mga ganitong institusyon, that's a huge problem. Yeah. At diyan maayos, again, balik tayo dun sa basic responsibility natin. If we continue to support and elect corrupt people, then we get That's what we get. Exactly. And at the same time, if ever you feel powerless, diba, you mentioned people from Abra na parang they govern the government. Parang gano'n, diba? Talagang banantayan na babantayan. Posible. It may sound bleak yung pinag-uusapan namin, pero there are ways to, I guess, a better life here in the Philippines, no? Parang, umabot na tayo sa point na sa tindi ng corruption at yung pangangailangan natin ng mas maayos na buhay. Parang ito yung dapat tawagin natin medyo modern revolution. Hindi po tayo mag-armed revolution. Hindi mo tayo modern yun, di ba? Make governments accountable. Yes. Demand better services. Ganun lang. Yes. Because we're paying for it. Diba, pag namalengke ka nga, ayaw mo ng bulok na kamatis. Exactly. Check mo yung karne, kailangan sariwa. Mismo, pag sa restaurant, di ba? Grabe, pag reklamo sa restaurant, hindi ako pinadala ng ketchup. Di ba? Ganun. Dapat ganun din tayo. Feeling mo, dapat on time, hindi late yung pagkain. Tama. Malinis yung restaurant. Tama. Ayun. The same thing with government. I wish meron pa tayong oras kasi ang dami ko pang gustong ireklamo at nakalibreng consultation na naman ako, mga kaibigan. Pero The Medyo Serious Talk Show is on at 9 o'clock every Tuesday sa One News. Di ko pa rin kabisado hanggang ngayon kasi wala akong TV. Pero kung wala nga aking TV, nasa YouTube siya. Just search Medyo Serious Talk Show with Ed Oliero. Hopefully, mapanood nyo itong episode na to. And
Kung na-enjoy kayo sa episode na to, panoorin niyo yung mga ibang episode, mag-comment kayo, magreklamo kayo, because yun yung gusto namin gawin. Thank you so much, Professor Shelo Magno. Thank you, thank you. Thank you, Thank you.